Magandang buhay po sa inyo lahat. Welcome po muli sa ating vlog, mga kwento at aral mula sa Biblia. Nung po nakaraang vlog, sinabi ko sa inyo na ikukwento ko sa inyo sinabi ni Propeta Nathan kay David nung siya'y magkasala. Nagpunta po si Nathan kay David at sabi, meron ako sasabihin sa iyo. At sabi ni David, okay, salita ka. At ang kwento ni Nathan sa kanya sa isang bayan ay mayroon dalawang tao. Isa mayaman, isa mahirap. Yung mayaman, maraming mga hayop na inaalagaan. Samantalang yung mahirap na tao, isa lang ang kanyang inaalagaang tupa. Batang tupa na kanyang pet. Mistulang anak niya na. Kumakain sa kanyang plato, pinainom niya ng kanyang iniinom. Ngayon, isang araw, may dumating na bisita itong mayaman. Sa halip na kumuha ng isa sa mga hayop na kanyang alaga, ang kinuha ba naman at ipinapatay at inihanda para sa kanyang panauhin ay yung tupang mahal na mahal nitong mahirap na tao. Walang magawa yung taong mahirap. At marahil, masasabing walang masyado nakaalam, pero nalalaman niya ng Diyos. Alam po nyo, nung marinig ni David yung kwento doon sa dalawang, isang mayaman at isang mahirap, at kung paanong kinuha pa yung kaisa-isang pet, sabi niya, ang taong yan, sa harap ng Diyos, ay dapat na mamatay. At sabi ni Nathan, ikaw ang taong yun. Naku, nagulantang si David. At sinabi sa kanya ni Nathan, binayaan ka ng Diyos. Ikaw ay ginawang hari ng Israel. Iniligtas ka kay Saul. Binigay ang mga kanyang bahay at ang kanyang mga asawa sa iyo. Dami pang mga pabor na ginawa ng Panginoon. At ngayon, ginawa mo yan kay Urias, na isang Hittite, hindi po Israelita, isa pong masasabi nating immigrant. Ginawa mo yan sa kanya. Kinuha mo pa ang kanyang asawa at pinapatay mo pa siya. Nagulantang si David. Ngunit mabuti na lamang. Sa halip na sabi niyang, ano? Ano sinasabi mo? Wala akong ginawa. Ganyan patunayan mo. Hindi. Sa halip ay nagmababang loob at humingi ng tawad. I have sinned against the Lord. Nagkasala ako laban sa Panginoon. Binatawad naman po siya ng Panginoon. Sabi ni Nathan, the Lord for His part has forgiven you. Pinatawad ka ng Panginoon, ngunit may parusa sa kanya. Yung bunga ng kanyang pagkakasala kay Bathsheba, sabi, mamamatay. At ang karahasan, hindi mawawala sa kanyang lahi. At yung kanyang mga asawa mismo, aasawahin ng mga dayuhan. Hindi patago, kundi hayagan. May kapatawaran, ngunit mayroon ding penitensya ni pinataw ang Panginoon. Mabigat din sapagkat napakabigat ng kasalanan. Mawain po ang Panginoon. Nakikita niya ang pang-aapi kahit ang mga iba walang napapansin. At siya na rin ang susumbat sa atin pag tayo ay nagkasala. Lalo na pag inapi natin ang mga maliliit. Kaya huwag niyong sasabihin, kaya ko naman Wala naman nakaalamin. Nandyan ang Diyos. Maawain, oo. Ngunit maniningil din sa inyo. Kinakailangan pagbayaran natin ang mga kasalanan natin. Oo, hindi kasi bigat ng karapat-dapat. Ngunit itutuwid pa rin tayo ng Panginoon. Tandaan ninyo, ang Panginoon nakikita ang lahat. Walang lingid sa Kanya. At may huling pagtutuos. Huwag po ninyong kalilimutan mag-subscribe sa ating vlog, sa ating YouTube ng Friends of the Divine Mercy Foundation.